So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito yung sinasabi kong naiwan ko na battle sa Universikulo 12, Blazer versus Freak. Akala ko kasi wala nang battle sa Universikulo, kaya nag-proceed tayo sa mga battle sa Motus na gusto ko mapanood. At ayun, naka-schedule na yung mga battles doon, kaya medyo natabunan. So, pagkakita ko, meron pa palang Blazer and Freak. Although, alam ko naman, no, nag-notify naman sa akin na may battle pa, no. So, pero mas pinili ko na lang muna na mag-proceed sa mga battle sa Motus na gusto ko mapanood kasi wala, naka-schedule na ako doon eh. So, yun, ngayon, since free at wala pa akong mga battle sa Motus na gusto ko mapanood, kaya nag-flip top muna tayo ulit 1 minutes, and so far yung 5 1 minutes na uploaded is nagawa na natin ng review. So pero merong kaka-upload lang yung laban ni Cygnus, so gusto ko na rin mapanood yon. Then ayun, bago tayo mag-proceed doon, Blazer versus Freak muna. Shoutout kay Blazer, tropa, no? Kakausap kami kapag nagkikita kami sa event, no? So shoutout Blazer. Ayun, di ko napapatagalin pa. Umpisa na natin to bilang pambawi kay Blazer kasi na-late yung review ko sa battle niya. So, let's go. Ano to? Universikulo 12, unang banat, Freak. Check! Sana pamilyar kayo sa estilo ni Freak at ni Blazer, no? Hindi ko na-explain, ha? Hindi ko na-explain, pero hoping sa mga first time silang mapanood, sa mga first time makanood ng flip top, 'di ba? Sana magustuhan niyo yung material or yung estilo na dala nila. Pero sana pamilyar din kayo sa dalawang MC na to, kay Freak at kay Blazer. So, let's go. Kung hindi naman, pwede niyo panoorin si Blazer sa FRBL, sa Motus, pwede niyo panoorin. Pwede kayong mag-backtrack kung paano lumaro, paano magsulat ang isang Blazer, no? Si Freak naman, to be honest, napanood ko lang siya ng 1 minutes. Pero sa sunugan ata, lumalabas siya, I don't know. Pero yun. Kay Blazer, sa mga hindi ka nakakilala kay Blazer, panoorin nyo yung 1-up tournament, yung 1. Panoorin nyo rin yung Motus na Pedestal 3. Panoorin nyo yun. Or yung mga battles din ni Blazer sa 1-up, ay sa FRBL tsaka sa Motus. Pwede nyo panoorin yan. Oo nga, ano? Bakit ba bigkas mo at basa mo sa Blazer? Typical na bobong Pinoy ka din, Blazer? Tiga Rizal daw tong lapis at Crayola na gamit ay nanggaling pa kay Francis Magalona. Calabars yun. Ikaw ata dahilan kung ba't walang kasunod na ay yung R sa Calabarzon. Kasi katangahan at katamaran umisip ng pangalan, yung mga vowels binura. Yung iniwasan mong AE nasa harap mo na kasi malaputs to kung magmura. Okay. Putsang ina ka! AE, okay. Putsch, okay. Gets? Now that I stop pulling my punches, talagang nambubuli si Arik. Binibigay sa akin kasparing mga walang sapak pag nagmumultisilabik. Ghostwriter ba to? Pasikot-sikot mga linya parang maze din na madami? Pwes Ghostbuster ako! At diretso lang mag-iwan ng linya, pero blazin maladyane. Di umubra yung dami na... Paano yung mga tugmaan nito ay mabilis kong nabistong alanganin? Sabi niya kay Atticus, askal na galing Madrigal. Sabi niya kay Atticus. So, yun, isa yun sa mga battle ni Blazer sa, I think, sa 1-up. Sa 1-up. Isa yun sa mga battle niya sa 1-up. Panoorin yun. And speaking of Atticus, isang malupit na battle MC rin yun. Kaso, pero, alam ko bumalik na siya, no? Nawala si Atticus sa battle. Pero sa pagkakalam ko is,
bumalik siya, no? So hindi ko na masyado nasubaybayan si Atticus, pero familiar ako dun sa Battle MC na yun. Tayo na isa yun sa mga malulupit din. Panoorin nyo yun. Dami na. Paano yung mga tugmaan nito ay mabilis kong nabistong alanganin? Sabi niya kay Atticus, Askal na galing Madrigal, alam mong bully ako. Mahina lang yun, mahina lang yun. Sa bibig mo na mismo yun ang galing. Di umubra yung dami ng laban para papasukin ng boss, kaya pinatato na. Iba kami, nice move. Mukhang may pag-asa din pala ako sa Lens Mob. Baka naman, Ice Cube. May sariling liga yan. Halimawan yung powerful display. Sa bagay, ganyan lagi projects ng barangay officials. Kung di basketball, Miss Gay. Kagawad Kenneth Buenaventura. Yung court daw sa inyo kailangan palitan ng pintura. Battle rap ka kasi ng battle rap eh. Yung Zumba tuloy tuwing umaga, pinahinto na. May kanta pa yan. Di naman po ako babaero. Tama ka dyan, pre. Luxuria ba naman ang tipo? Lalaki yun eh. Siya daw ay leon sa akapela, tas anaconda sa kanta. Grupo di lang mapanganib. Aba, pakitabi. Dila ko di lang mapanganib. Nakakakilabot pa. At parang kanta nyo ni Zargon, wala kaming pake. Mananalo to hindi dahil ang armas ay mabigat, malakas at kargado, kundi dahil sa dami ng koneksyon. Malamang iba dyan ngayon nasa hurado. Kahit sa pisikalan, lugi ito. Gwapings eh. Ganyan ang babatain sa amin. Kaya anong ikakatakot ko? Eh wala nang babasagin sa akin. Mali na nakipagtunggali ako sa agresibo malantad. Ang muka na may utak na dinadredging mula floodway, tapos dito napadpad. Such a waste. 3 rounds, asahan yung kata ito. Sing dami ng tinta sa katawan magiging bilang ng pasa at mga latay mo. Kahit kasama pa tatay mo. Tutulugan ka lang habang sabog nitong trim chaser. Kasi parang chonky ka lang and you'll get smoked by the real blazer. Round. Okay, meron ako napansin kay Freak, pero hindi naman totally. Ano lang, para sa akin, may mga gestures, may mga delivery siya na parang kagaya kay Surhenyo, no? 'Di ba? Kung paano niya dinideliver yung ibang verses, di ko sinasabing lahat, no? Di ko sinasabing yung buong round ni Freak is same. I mean katulad kay Sur, pero merong mga instances na nakita ko or napakinggan ko si Sur dun sa paano niya deliver yun. So may pagka-Sur konti, no? Gestures, yung giggle, 'di ba? Yung giggle kung paano alam niyo naman kung paano mag-spit si Sur, 'di ba? So parang at some point may ganong view si Freak para sa akin. So round 1 ni Freak, ito lang actually, isa lang yung masasabi ko sa round 1 ni Freak, no? Hindi ganoon ka-epektibo, no? So I mean actually yun na yung pinaka parang yun na yun no? Yung sinabi ko na hindi ganoon ka-effective or hindi ganoon ka-epektibo, yun na yun, no? Kumbaga sa lahat in general na yun, diba? So para sa akin, hindi ganoon ka-epektibo, hindi ganoon ka-impactful, hindi ganoon ka-lakas, pati entertainment medyo sablay din para sa akin yun. So yun, tignan natin Blaser dito. Props pa rin, pero kasi kasi malinis niyang naitawid yon, malakas, okay pa rin naman yon, pero at some point yung punto, punchline, haymaker, 'di ba, entertainment medyo hindi ko nakita eh. So yun, Blaser tayo. Pakinggan natin. Pa-experience lang, malinaw? Yeah. Lift up game? Yeah. Tol. Okay. Tinanong kita kay Kuya Dennis, gago ang hirap mong matrace. Sabi niya lang,
Yung sa 1 minutes, yung kalbong naka-shades. Doon ka lang natandaan. Wala ka kasing barang madiin. Doon ka lang natandaan, wala ka kasing barang madiin. Ganun-ganon pag nilalarawan yung mga sospek sa krimen. Siya si Prick, Repin Kulto Crew. Puta hayop sa dating. Wala kang battle resume, panunasabing magaling. Mukhang sa naging salaan ay may higanting salarin. Di ako magtataka kung bukas ay bagani ka na rin. Kaya double meaning na agad pag sinabi kong wala tong laban. Pero nag-research ng maigi, sinala ko ng mabutasan. Atheist nga pala si boss. At dun ko nga napatunayan na ang kulto ay kakambal pagkasala ang usapan. So Illuminati ka pala. Sa 3-6 ka nagdayal. Nagsanla ng kaluluwa at nag-addict sa mga bawal. Pues gigisingin ko sa palad ko't ituwid ka sa pag-asal. Pagkasampalatayan ng ambag at mga aral tong may pagsampalatayang espiritual ang pangalakal. Tong ina. Paano ako matatakot sa kulto? Hindi ko kinaya yun, Blaser. Ang tindi nun. Tindi nung ano na yun. Yung level of difficulty ng mga choice of words ni Blaser, no? Tain na. Classic na lyrics yon, classic na battle MC yung makikita mo kay Blaser, di ba? Shit. Solid yun. Makulay, sobrang makulay nun. Ganda nun. 6 ka nagdayal. Nagsanla ng kaluluwa na ang kulto ay kakambal pagkasala ang usapan. Cool. So Illuminati ka pala. Sa 3-6 ka nagdayal. Nagsanla ng kaluluwa at nag-addict sa mga bawal. Pues gigisingin ko sa palad ko't ituwid ka sa pag-asal. Pagkasampalatayan ng ambag at mga aral tong may pagsampalatayang espiritual ang pangalakal. Galing. Ganda nun. Paano ako matatakot sa kulto na may triangulong antingan? Kung parisukat din ang higaan sa mismong araw ng paglisan. Simbolo ba ang sukatan ng husay na dapat panggalingan kung pinanggalingan ko ang sirkulong di mo dinaanan sa kailaliman? Pareho tayong nabigo sa nakaraang 1 minutes. Parehong tondo ang kalaban, pumalagto at least at umuwi din siyang may sugat. Pinatikim ng hardcore na hits, nag-iwang peklat kada sulat yun ang mark of the beast. Binakapan ka lang ni Ali, inakalang may suntok na hatid. Sa kandadong maganit ng flip-top, chemical ang padulas, kaya smooth niyang natawid. Ano yung puntong kalakip, sige sumusog pabalik. Nagumana lang yung Ali shuffles, kaya nabunot ka sa deck. Shuffle ko sa target range, pagkatutok kalabit. Nang makita nyo yung kulto na may kumot na takip, tugmang gulok na pamugot na may dulot na sakit, naging tusot kada tusok, naging suot na damit. Woohoo! Shit! Tangina. Tung nilakad ng kamao, literal, kay bossing ka naghandjab. Iba ang table of content nitong pangalang naka-caps lock, pinalusot under the table, paglabas ay naka-black bag. If I could turn the table, ipapalit kita kay Artag. Galing! Saan na, Blaser? Sobrang colorful nun para sa akin. Overall na lang, no? Ang ganda ng multis. Putang, sarap pakinggan ng mga multis ni Blaser. Gusto kong ulitin yung buong round 1 ni Blaser. To be honest, no, real talk. Gusto kong ulitin yung buong round 1 ni Blaser, pero sige, mamaya na lang siguro after ng battle, pero after ng judgment natin, after ng review natin. Pero tayo na classic shit. Ang sarap sa tayo ng mga multis niya. Ang ganda nung dikit-dikit na, alam mo yun, yung mga rhyming, tapos ang ganda nung yung sabi ko nga sa inyo, yung level of difficulty. Kasi ang hirap nun, yung mga salita na napili niya, ang hirap nun na gagawan mo ng ganong kasunod-sunod na rhymes, no, na rhyme scheme. Props doon, men. Props, Blaser. Tayo ng galing nun. Actually, dun pa lang no? Dun pa lang sa sulat, kung maghahanap tayo ng
ng difference ng dalawang MC. I think dun pa lang sa returns makikita mo na kung sino yung lumamang eh. So kahit isang category lang yung sasabihin ko dito na sa returns lang. In terms of returns, Blaser yon. Pero marami pa no? Marami pa. Andun yung effectivity, andun yung stage presence, andun yung composure, andun lahat eh. Lumamang si Blaser doon. Kaya para sa akin, it's mag-expect pa ako ng mas malakas na Blaser sa 2 and 3, kaya para sa akin 9 to 7 Blaser. Kay Freak medyo nakulangan ako eh. So ayan, na-explain ko naman na sa inyo na ineffective si Freak sa mga yung mga napili niyang angulo references para kay Blaser, ineffective, or kung hindi man ineffective is nagamit na kay Blaser, lalo na yung tatay, no? So yun, maraming beses na yung nagamit. So yun, Blaser ako dito 9-7. Pangalawa ba na pakinggan natin? Nye. Pag-usapan natin music nito. May album yan, title Aftermath. Nung soundcheck, panalo. Kaso pinag-aralan ko, walang bilang. So Aftermath, change subject na tayo. Yung ano na lang i-discuss natin, yung pagiging wak mo sa kultura. Mag-isip kasi ng sariling atake ang itatak mo sa bunbunan. Kita mo sa tagal mo naglalaro, ngayon ka lang nasinagan, kahit may wins. Na parang si Sur talaga siya mag-spit para sa akin, men. Nakikita ko sa kanya si Sureño. Yun lang naman nakikita ko. Napapakinggan ko sa kanya parang kahit parang kumbaga kung pipikit ako tapos papakinggan ko siya, may pagka-Sur talaga yung delivery niya. Kung papanoorin ko naman siya, yung gestures may pagka-ano rin, Sureño. Kultura. Mag-isip kasi ng sariling atake ang itatak mo sa bunbunan. Kita mo sa tagal mo naglalaro, ngayon ka lang nasinagan, kahit may win streak na sagad. Iba pag ang talento mo ay likas at orihinal. Sa 2 subok, yung kasunod, big stage na agad. Underrated daw si Gago. Sino may sabi, kukutusan ko. Mula underground ako'y naparito, just to pray on you, bitch. Utos ng santo. Masyado kang sabay sa agos, sakit sa tenga. Gatalampakan lang naman ang napiling isaboy. Tandaan mo, ang malalim na ilog ay mas tahimik ang daloy. Ako ay battle-oriented, mapa-acapella o may beat. Parang nakaambang China sa Pilipinas, napakadali lang magapi. Kasi itong kawalay kasapi ng samahang parang nanlulumo. Sa kadahilan ng sandamukal na tanga ang mga namumuno. Matangkad, pero pag pinatid ko, ang tanong di ba dadapayan? Total alias mo ay parang sapatos na may check, kaya ganun kita tatapakan. Magsisisi kang pinasok mo ang gera, na pagra-rhyme scheme lang balang dala mo. May luluha na parang inagawan lang ng ice cream ang batang kalaro. Totoy. Pero punahin nyo kung kaninong skills ang merong killer instinct at huwag ang aming edad. Mas eksperyensyado pa yan. Sa kanyo sabihin kung gaano kalayo ang agwat ng abilidad. Dapat ka nga na mag-step up. Kung may dadakpin kang kriminal, makakatakas lang din sa sobrang haba mag-set up. Mga tinalo mo, puro bano. Tsansa mo lang sa akin ay kung mag-joke ako, tanga ka. Kaya ka natrito ng mandabaliw kasi malaking joke ka lang talaga. Pakikipagduelo na ginawa mo ng buhay ang magiging dahilan ng iyong RIP. Dahil itinapat ka sa naglilibang lang na hitman na kailangan lang yung talent fee. Magkano ba yun? Bangkay mo ay isasabit ko sa windmill doon sa Pililya upang hindi na mahirapan pa sa paghahanap ang buo mong pamilya. Mga ugat at puno ng katangahan sa hip-hop na ang bunga ay kabulukan. Magiging kusa na lang din ang iyong pagbagsak at yun ang tunay na kahulugan. Round. Okay, so hindi ko na papabain pa yung explanation ko, pero 1 and 2 ni Freak para sa akin, same energy, same ng kung paano niya pinerform, same ng delivery. So still, or again,
nag-antay ako ng isang linya na makakapagpabago ng energy or ng aura, no, ng stage presence. No. Nag-antay ako ng isang solid na haymaker, na punchline, setup, diba? So wala. Naging para sa akin, naging 1D, or naging 1D rin si dito, si Freak sa round 2. So 1 and 2 para sa akin, same. Blazer, round 2. Pakinggan natin. Nye. O game. Solid yung lineup. Masusulit nyo yung entrance. Maliban dito sa pito-pito na may mas tapit na semblance. Ang daming heavyweight sa roster. Sa PSP, ito ang Vengeance. Tas Battle of the Night sa 1 minutes, ngayon ay present sa attendance. Ikaw, sino ka? Ba't ka tumalon sa akapela? Dahil sa libreng kamiseta o sa music, lakapera. Si Francis M. ang impluensya pero pang-adik kanyang pyesa. Walang kabataan sa kinabukasan kung ganyang maa-adapt na tema. 3 stars and a sun, pang makabayan kanyang lesson. Sa kaleidoscope ni Kiko, ikaw sumira ng reflection. Kung nabubuhay lang si Master, baka maligo ka ng sermon. Imbis maging alalay ng hari, ikaw pa mismo naging Venom. Glock 9, siya si Venom. Sa death threat pa na era. Just to prove sa old school na to na mas kailangan niyang partida. Kahit saan tayo magsalubong, magsukat at pagtapatin. Kahit sang panahon ka mag-exist, kayang-kaya kitang patayin. Ibang mundo pinasok mo. Pero nice try pa rin. Kung nabilog mo yung hari, ito'y upsize na gin. Kada suntok kapag dumapo, wasak tong glass type na chin. Matagal na yung blaze, tutok sa game. Ako yung umpire sa scene. Nagpainit lang daw sa sunugan. Tong black sheep na to, naglaban sila ni Ice. Pero isipin yung maigi, yun ay 5 years ago. Posporo ba yung gamit mo? Bakit ang bagal ng ignition? O nabasa lang ng ice, kaya yung freak walang friction? Kaya boss, 5 taon kanyan hinabol bago mauto. 5 taon kinargahan baterya bago mapuno. 5 taon ka nagpainit bago mabuo. Talagang pagkulang sa degree matagal bago kumulo. Ako bago mahinog, nilibot ko lahat ng ruta. Siya parang ahas na lumitaw sa usapang pagkagat ng bunga. Sa gantong passion, patay yung black sheep. Kahit magdasal sa harap ng Buddha. Ako yung Vikings na kilalang sinusuot balat ng tupa. Passionate ka ba at driven o nagbabalidate lang ng existence? Ako from underground to big stage, nasundan nila yung sequence. Kaya job well done. Pasok kahit walang experience. Pero pag di mo nabigyang justice kung ba't ka deserving, ako maghahain ng impeachment. Anong technical, no? Pero ito sabihin ko sa inyo yung totoo. Technical, no? Si Blazer. Ilang beses ko na na-review si Blazer. Motus, FRBL, ganun talaga yung estilo niya. Technical. Pero ramdam mo naman yung punto, no? Ramdam mo naman yung sulat niya. And ayun, ang dami niyang doon, ang dami niyang haymaker doon. Hindi ko alam kung bakit walang naging reaction yung crowd, pero sabi ko nga sa inyo, lagi ko itong sinasabi sa inyo, hindi ako nag-base doon. Pero nakakagulat lang na walang crowd reaction yung ibang haymaker ni Blazer, no? Para sa akin, nagre-react nga ako doon sa iba, di ba? Kita nyo? Nagre-react ako doon sa iba kasi para sa akin, isang solid na haymaker yun. Pero sa crowd, hindi ko alam kung ba't hindi nila, di ko alam kung di ba nila na-gets yun or di nila na-appreciate, diba? Pero ako, kahit na props doon, Blazer, na-appreciate ko yung buong round 2 mo, diba? Sobrang ganda nun, sobrang consistent, no? Yung level of difficulty, yung choice of words, mga multis, putang inang multis yan. Intindi nung mga multis ni The Blazer, men. Intindi nun. So, ayun, sa kanya pa rin, gusto ko na siyang bigyan ng 10 points pero hindi muna. Diyan na muna siya. 9 ulit. So, 9-7 pa rin to. Para sa akin, first 2 rounds nakuha na ni Blazer totally. Lamang sa sulat. Lamang sa battle wise or battle mode si Blazer dito. Kaya, 1 and 2 kanya yan. Round 3.
Ano ba kasing espesyal sa iyong mga inihahain? Paulit-ulit na putahe sa iba't ibang lamesa kahit yung tanga hindi kakain. Kaso matabang panlasa ng taga-tikim. Kahit anong paluno kay susubo. Kaya mas napipisil sa laban kahit hilaw, ganun talaga pag nagluluto. Estilo mong tubog sa ginto na ang kaloob-looban ay kalawangin. Mabibisto ngayong isinangla mo ang sarili upang magpakita ng kayang gawin. Flip-top ngayon ay parang MGM Grand, where you can see Pacquiao na may natatanging galing. Anig mo pwede ka na mag-propose ng kasal dahil nahukay mo na ang diamanteng na babagay sa mamahalin na ring. Sa mamahalin na ring. Dahil nahukay mo na ang diamanteng na babagay sa mamahalin na ring. Anig mo pwede ka na mag-propose ng kasal dahil nahukay mo na ang diamanteng na babagay sa mamahalin na ring. Okay. Tangay, nag-choke. Anig mo pwede ka na mag-propose ng kasal dahil nahukay mo na ang diamanteng na babagay sa mamahalin na ring. Anig mo pwede ka na mag-propose ng kasal dahil nahukay mo na ang diamanteng na babagay sa mamahalin na ring. Shit. Okay. Time. Putang ina, nag-choke. Nag-choke tapos hindi niya nahugot, no? Sayang, mag-freestyle na sana siya kaso pinutol siya ni Arik eh. So, sayang. Time. Huling banat, pahinga natin. Tang ina, sayang. Nanginayang ako. Hindi, nanginayang talaga ako. Real talk, nanginayang ako dun. Sayang. Nag-joke tanga. Sabi, mananalo lang daw pag nag-joke eh. Yo, round 3 na. Balita ko, nag-i-English ka daw. Kaya pala trip ka ni Sir Arik. Kasi from Cali na puntuhan. At bagong kakwentuhan ni Kuya Dennis ng Kalibugan. Kaya boss, dapat yung mga nag-i-English sa Luzon, may bago ng partition. Ibukod mo sila ni Rapian, call center division. At pinakinggan ko yung kanta mo, classic. May sumisigaw ng Koji Beats, tang ina yung hugong, owner type jeep. 90s yung vibe, talagang solid ang trip. Yung kanta may slideshow ng mga pogi niyang pics. At 3 jablo na nalangin. Talagang malakas yung demonstrate na FRBL ma-recognize sa Upper League mag-resonate. Na FRBL ma-recognize sa Upper League mag-resonate. From remote area, nabigyang pwesto. Tila yung floodway, na-relocate. Isang click niya sa remote, Mandarapian ngayon blast sa flip-top stage na detonate. At kinupkup din ng motus para imolde sa pangarap. Na site na di lang basta gem na halos doble pa sa karat. Ikaw sang kampo ni Luwal. Ba't sa gantong porte ka na apak? Wala ka ditong beat na susundan pero sa morgue ka lalapat. Mula sa magkasunod na talo. Tangin ang lupit nun. Pero salamat nakatungtong. Wala na bang ibubuga o madalas lang mapaustong? Kaharap mo't yung karir ay nagawa kong mapausbong. Ako ang gagamot sa prick ngayong akmang makasumpong. Kasi yung talas ng isipan, aking reliable source, pinag-aralan yung pricks ay kaya 3 course. Kaya kahit unknown, lahat binuhos ko sa pagod. Boss, pag binigyan mo ko ng unknown, yung umuubos sa Tagalog. Babali daw yan ang buto. Masakit. Tangina, may pag-call out kay 3D. Okay. Unknown, lahat binuhos ko sa pagod. Boss, pag binigyan mo ko ng unknown, yung umuubos sa Tagalog. Nang babali daw yan ang buto. Masakit na yun sa overage.
Sa akin magkakanda, bali-balikat, kulang pa yung shoulder brace. Slight physical injury. Okay, ina. Pues killer to na poker face. Nangapital siya sa aking name, trabahuhin tong may lower case. Kaya hindi mo to lugar. Ang ganda nun. Nangapital siya sa ano yun? Ang lupit nun. Physical injury. Pues killer to na poker face. Nangapital siya sa aking name, trabahuhin tong may lower case. Putang inang yan. Nangapital siya sa aking name. Trabahuhin tong may lower case. Shit, ang ganda nun. Nagustuhan ko lang yung pagka-construct ni Blaser sa ano na yun, sa linya na yun. Galing, nagustuhan ko yun, men. Tot. Masakit na yun sa overage. Sa akin magkakanda, bali-balikat, kulang pa yung shoulder brace. Slight physical injury. Pues killer to na poker face. Nangapital siya sa aking name, trabahuhin tong may lower case. Galing nun. Kaya hindi mo to lugar. Ligaw ka at napiringan. Patunay na yung freak ay wala sa kaisipan, pero mahanap mo rin yung sarili. Basta may Diyos kang kapitan. At mahanap mo rin sana yung awawalang tipan. Try na all 3 rounds, Blaser, no? Yun, tulad ng gaya ng sabi ko, di ko na papabain pa yung yung judgment sa battle na to. All 3 rounds, sabi natin first 2 rounds ni Freak consistent, pero pagdating sa round 3 lumaylay, nag-choke pa siya doon, kaya yun, 6 points for him. Then Blaser consistent. First round, second round, third round consistent. So 27 points for Blaser. Then kay Freak naman is 776, that's 20. Tama ba ako? Tama, 20. So, 27 to 20. All 3 rounds, Blaser. Pero, yun kay Freak, nasabi ko na, ineffective yung mga napili niyang angulo, references kay Blaser. Kumbaga, hindi enough yun para maiskuran mo ang isang Blaser. O hindi enough yun para maalog mo ang isang Blaser. So, yun. Then, kay Blaser naman, the multis, the rhymings, the writtens, haymakers, setup, punchlines, alam mo yun, kalat, sobrang kalat. Especially round 2 and 3 na para sa akin, pulido yun, no? Sabi ko nga sa inyo, nagtaka ako kasi tinutulugan ng crowd yung ibang haymaker niya. Kung sisilipin nyo, kung hihimayin nyo, sobrang compact level of difficulty, choice of words, diba? Ganda nun. I don't know if hindi napapansin ng crowd yun. Ako personally na-appreciate ko yung ganong klaseng linya. Although technical si Blaser, yes, I agree. Sobrang technical ni Blaser, pero yung ganong sulat po siya mahirap isulat yung ganon. Kaya nga sabi ko sa inyo, the level of difficulty is galing na. Kaya props doon. So all 3 rounds, Blaser. Versikulo 12. Freak vs. Blaser, magigay 10 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Blaser. Shoutouts pa rin, Freak. Yun, so Blaser yun, malinaw, Blaser yun. Yeah, shoutouts Vicious Clothing kay Crown, tsaka sa asawa niya kay Les. Big shoutout sa inyo. Kay Jesse Jeng, kay Jeffrey Herrera, kay Rocky Loyola, kay Jancy Vergara. Yeah. Yo, Blaser, Sandamukal, maraming salamat kay Boss Sherwin ng Black Manila, kay Boss J Mark ng Ulap. At ayun, shoutout sa mga kasama ko kay Labon, J Mike TV. Ayun, maraming salamat. Yan Pilos, binoto ko all 3 rounds si Blaser. Round 1 dikit pa, round 2 and 3 kay Blaser na sobra. Lord Manuel, binoto ko si Blaser, malinaw na malinaw. Lalo na sa sumugal si Freak sa mga sulat niya, hindi yun yung parang natural na discard niya kasi napapanood ko siya, napapakinggan ko yung mga tracks niya. At sayang yung kasi, yun yung parang moment na palitan talaga sila ng style. Dikit talaga sila sa ganong style, kaso sumugal si Freak na tingin ko yun yung dahilan ng stumble at choke. Para sa akin, panalo si Blaser. Yun lang. Yo, Asper, binoto ko si Blaser. Kita naman para sa akin mas maganda at mas maganda rin yung performance at sulat ni Blaser kaysa kay Freak. May choke din si Freak, kaya malinaw na kay Blaser yun. Ang sarap pakinggan at mas magaganda yung punchline. Yo, Sina, yung binoto ko si Blaser.
1, 2, 3. Pero sobrang pros pa rin kay Prick. Napakalinis ng 1 and 2 nun. Medyo parang pwede pa nga kung sakali lang. Sobrang pros sa napakalinis ng paghahanda niya. Blaser. Yun, GL, binoto ko Blaser. First round, klarong Blaser. Second round, dikit pa sa akin. Pero mas cohesive talaga yung piyesa ni Blaser. Round 3 on Blaser. All 3 rounds, Blaser. Okay, so that's it. Blaser all 3 rounds. Sabi ni Casper, 'di ba? Ang sarap pakinggan. Yes, I agree. Ang ganda ng multis no? So, multis itself self-explanatory. Kumbaga, marinig mo lang yung mga multis ni Blaser sa bawat rounds. Alam mo kaagad na lumalamang na siya sa battle. Kaya, yun. Klaro, all 3 rounds Blaser. Lahat naman ng judge, no? Blaser yung binoto. So, yun. Balik tayo sa 1 minutes after neto, yung Cygnus. Pero sana hindi pa no? 6 pa lang ata. So may 4 pa tayong aantayin doon. Tignan natin. Pero gusto ko mapanood yung laban ni Cygnus sa 1 minutes 'di ba? Tignan. Let's see. Okay? So, yun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.